Good morning, Iloilo. Sikat morning sa ating mga magigiting na mga kapamilya. Bugtaw-bugtaw na. Martes nga adlaw. Good morning, Gain. Nag-Filipino, did she said first thing in the morning. Good morning sa ating mga kapamilya. Sa mga kapamilya, Pista Opisyal Subong said. Madamo sa ilang wala sa obra Subong adlaw. Sakto na, Gail. Pista Opisyal Subong adlaw. Bangod man atong ginadumdum ang mga Pilipinong araw ng kagitingan. April 9, araw ng pagiging magiting. Yan. Yes, ating. Ganyan sa dangaton yung sikat trivia related sa araw ng kagitingan. Mga kapamilya, today marks the 71st year after fall of Bataan to the hands of Japanese troops during World War II. On April 9, 1942, against the orders of Generals Douglas MacArthur and Jonathan Wainwright, Major General Edward P. King Jr. surrendered more than 76,000 starving and disease-ridden Filipino, Chinese-Filipino, and American soldiers to Japanese troops. These prisoners were forced to endure the 140-kilometer or 90-mile Bataan Death March to Camp O'Donnell in Capas, Tarlac. Out of 76,000 prisoners, mga kapamilya, only 54,000 reached their destination. Wow, no? 76,000 nga nagmarcha sa Death March. Gingutom, no? Kaya ano ay hansubong tawag kay milyon na ginagutom sa Pilipinas. 76,000 Death March siguro na. Siguro pila ka kilometro man nga, ano. Maski wala sila galalakat, gigutom na, no? Payari, sa tuwing 1961, sang gindeklara ang Abril 9, nga Bataan Day, kaga sa 1987, amo ning gindrename sa aton subong ginakilala nga holiday, araw ng kagitingan. So, amuyad to ang pila ka mga facts about araw ng kagitingan, nga dapat ginaton tandaan, mga kapamilya. Meanwhile, isa naman ka masubo nga balita ang nabato naton kahapon ng adlaw said, ang ginakabig nga Britain's greatest post-war prime minister nga si Margaret Thatcher ang napatay sa edad nga 90 or 87. That's 97 bangod sa stroke. 87? Ano ba? 87. Ginkumpirma sa mga kabataan nga siya ang napatay sa Ritz Hotel kahapon. Sa madumduman si Lady Thatcher, ang Britain's first female prime minister. Kag magluwas sina, nakilala siya nga responsable sa pag-uswag sang ekonomiya sang Britain. Yes, as you can see, kung may Iron Lady, kita dire sa Iloilo, siya ang ginakabig nga Iron Lady. Siya ang nagpausog sa buhok naman, ano? I think nagkaka-asosyar siya sa mga powerful women. Mga dominant women and of course, leaders. Yes, kag siyang nagserbe nga Prime Minister sang Britain, humalin tuig 1979 tubtob 1990. Sigurado nga madamo ang nagakasubo sa iya pagtaliwan, ila binagid nakasaksi sang iyagin pang himo or hinimuan sa Britain. Anyway, subong aga, mga nagahandom nga magpamuno sa segundo distrito sang probinsya sang Iloilo, sa aton mga congressional candidates ang aton makilala sa Sambua. Masadyang nangin Sambua sang aton mga kongresista, gani makita nyo na sa hindi lang madugay mga kapamilya, samtang ari na hibaloon nato ng pinakamainit ng balita. Kaupod si Reggie Adosto sa Sikat Patrol. Subong Martes sa Sikat Patrol. Kinahanda na ang pag-abot sa mga PCOS machines. Kolektor sang lending company, gin-hold up sa Banwa San Dueñas. Mga produkto sang Guimaras, bida sa isa ka exhibit. Mga kapamilya, yari na mga balita nga dapat ninyo mahibaluan subong Martes nga adlaw. Commission on Elections na nagapanghanda na para sa deployment sang PCOS machine. Si Bea Saragosa, magabalita. Sa pagsinapol sa mga election officers sa probinsya, madata ng illegal campaign poster sa mga kabanwahanan ang nagapanguna sa ilagin reklamo. Para titignan mo, wala bunggo. Picture nyo kung ipadala sa kay Direktor Magbutay. Wala man nagpa-interview sa atubang sang kamera, ilagin siling. Makapila ka beses na nga gintawag ang atensyon sa mga kandidato, apang imbes magsunod sa notice sa mga EO nga kakso ng illegal nga posters. Mismo, election officer pa ang ginasugo sa mga politiko nga mangbaklas.
That's why nga after some training, our focus now is on the elimination ng illegally posted or removal ng illegally posted campaign materials. So by tomorrow, I will marubing ako sa whole of Iloilo Province. Bangod kalabanan sa mga kandidato nga nagapadalagan sa nasyonal nga level, ang wala sang opisina sa Iloilo, pag-aobligahon sang provincial COMELEC ang mga EO nga sugura na ang pangbaklas. Samtang, kasado na ang pila ka mga kabanwahanan para sa deployment sang PCOS machine. Apang aminado ang COMELEC sa pagpadulong sa mga lugar parehos sang Kalinog kag Lambunaw, nga may anong tanan ka mga barangay, nga kapintatlo ka adlaw ang lakton padulong sa election precinct. So kailangan early deployment na siya. May mga barangay kita nga to sa hinterlands na kailangan early ang deployment sa PCOS kay malakat ng aton mga BI. Security, police if not perimeter army. Ang PCOS machine ang natalana nga iga-deploy sa mga kabanwahanan, 7 ka adlaw antes ang piniliay, agod maghiwat sang final testing and sealing. Bea Zaragoza, ABS-CBN News. Sa ibang pabalita, kolektor sa isa ka lending company ang ginhold up naman sa Banwa sang Dueñas. Si Kenneth Ladiguon, magabalita. Nagamaneho sa iyang motorsiklo pasado alas 4 kahapon sa hapon ang kolektor sang Taytay sa Kausuwagan nga si Franklin Narigar, 32 anyos, sang hinalilang nga ginlambatan sa nakabonat nga suspek sa barangay Batuan Dueñas kag nagdeklarar sang hold up. Suno kay PO2 Sherwin Selda nagaisano ng suspek kag gintutukan pa sang armas lutang ang biktima. Posible gid nga ginbantayan siya tungod every week nagakolekta sa sang kwarta mo. 18,000 pesos nga koleksyon ni Narigar ang natapan sang suspek. Ginamit ning getaway vehicle motorsiklos ng biktima kag nagpaborhot sa katubuan. Apang sa hot pursuit operation sang kapulisan at tigawin man nga ma-recover ang motorsiklo. Nakita naman nga kapaltaan sang kapulisan sa kolektor. Ang init sini pag-log-in sa police station nga masami man sini ginaobra sadto. Naglakat lang sa didto sa iya area, wala gid sa magka-log diri sa police station. Ginapamangkot man sa kina nalipat sa kuno mag-log. Padayon ng investigasyon sang kapulisan sa insidente. Lakip na kon bala isa kita maka-hold up me ang natabo. Kenneth Ladiguhon, ABS-CBN News. Sa ibang mga balita, tatutaran kang mga Indian National ang nag-ilinaway sa barangay Quintinsalas, Haro. Nagresponde makatapos ang kapulisan sa Quintinsalas matapos nga magsumbaganay ang tatutaran kang mga Indian Nationals pasado alas 10 kagabi. Sunod sa mga barangay at nalilangan nagdulog ang itong mga auto sa higad sang dalan kag nagwa ang 3 ka mga Indian Nationals kag nag-ilinaway. Ginkilala ang mga ininga sa Gomit Singh, Juni Singh kag Romy Singh. Nagpaiway naman ang mga ininga magpasaka sa reklamo sa kada isa. Apang ginpapahuway gid sa lock-up cell bango sa reklamo nga alarm and scandal sa mga barangay tanod. Hindi siya away, story lang siya kung wala pa sulod away sila. Wala pero ko punay man wala story sang away mo na kan to way kaso wala problema to. Okay lang kami nang problema to. Bugod man ni. Sa ibang pang balita, Department of Tourism ginkonperma ang 2 ka kaso sa hotel scam sa isla sang Boracay. Yaring report. Tuwa na kagrupo sa mga turista gikan sa Metro Manila ang nagreklamo sa Boracay office ng Department of Tourism matapos nga matuntuhan ang modus among pag-post ng tuman ka barato nga packages sa internet. Apang kung mabayaran, non-existing ang mga hotel. Sa report ng DOT, isa ka Joseph Oliveros ng Oliveros Pension House ang nag-post sa booking kag reservation section sang isa ka online store. Personal na ginbayaran sa mga turista ang package sa balon nga 7,000 pesos para kuntani sa 3 days, 2 nights nga stay sa Boracay. Apang pag-abot sa isa, wala ang hotel kag wala man sang akomodasyon. Nag-post sila sa sa internet sa advertisement selling a particular establishment. Wala ga-exist dason gin-check man ining website sang naga-solicit. Wala man ga-exist, fictitious man siya. Ginaaligar nga sa Kalibo na base ang pension house kag hindi sa Manok-Manok, Boracay. Si Redsito ng ABS-CBN. Apang sa ginkonperma naman sa news team sa Kalibo Tourism Office. Wala naman sa may nalista nga Oliveros Pension House.
Gani panugyan sang Department of Tourism. I-check ninyo sa Department of Tourism kung accredited ang resort o kung hotel nga ina. Kag kung hindi accredited, buligan ka muna mo, i-check kung bala nakarehistro ina o nakapalisensya ina sa local government. Subong nga bakasyon, wala nagakahulugan nga kung parato, makakinot na. Mas makapaayo kung mag-canvas kag sekiron ang legalidad sa mga hotels, antes pa man mabiktima sang scam. Reggie Adosto, ABS-CBN News. Sa iban pang balita, mga kalalakinan ang kalabaran nga siloso rason sang ilang paghikog. Inisanig naman sa mga eksperto. Yari report. Hostage taking, suicide kag mas madamo pa nga tuyo sa pagkasakabuhi. Ini ang kaundan sa mga balita sang damlaglang. Sa diin, lunsay mga lalaki ang bida. Suro sa isa ka marriage counselor sa relasyon, mas siloso ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Mas mahapos ipabutsag sang babae ang emosyon, gani mas mahapos man ang pag-move on. Sa kaso sa mga lalaki, dapat nga mahubog pa antes makapautwas ang balatsagon kag kun bayaan na sang karelasyon, diri kag daw magguba na ang kabutan para sa ila. Inisandig sa eksperyensya kag obserbasyon sa mga eksperto. Pero kung ikaw nga lalaki, mauna biya, ang imo sina nga self-esteem, kag ang imo nga concept of yourself, daw nagkuhan ka, naglumural ka. Kung eksperyensya naman ni Dr. Prudente ang pagbasihan, mas maimod man ang mga lalaki. Luyag na ang kuno ng ila kahagugma. Bisan pa, kung kaisa, wala gani sang kasal, kag live-in pa lang. Kung makakaasawa, sige, lakat lang. Hindi man na siya tungo sa pride. Pero once nga siya magbiya sa babae, na iya, dako na gid na iya nga de-crowning sa lalaki yan. Ini man ang rason kung nga kaisa, hindi malikawan ang depresyon nga nagaresulta sa hikog o kung negatibo nga aksyon sa isig kapareho kaangay sa pagpang-hostage. Gani panugan sa mga eksperto, ipabilin nga bukas ang komunikasyon kag magdangop sa counseling agod nga mabuligan sa mga eksperto. Reggie Adosto, ABS-CBN News. Mga nagkalain-lain nga mga produkto sang Gimaras ang bida sa isa ka exhibit. Yari report. Bukal ni Teresita Ganila ang ini nga mga produkto nga human sa mga coconut shells. Gina-export na ang mga ini sa Guam kag sa iban pa nga lugar. Si Ganila ang isa sa mga nag-exhibit sa mga produkto sang Gimaras sa Robinson's Place, Iloilo. Kay nalipay kami kay nakalabot amon produkto sa Gua. Kagasin na kabalo man sila nga may mga talent, manggali ang mga ate sa mga amoni nga mga products. Mabakal naman ang mga paho kag nagkalain-lain nga produkto nga halin sa paho diri sa exhibit. Nagabili na sang 75 tubtob 80 pesos ang kilo sang paho. Ang supply na mo, kaya supply wala sa problema siguro. Magluwas sa pagbida sa mga produkto sang Gimaras, ginlunsar man ang Gimaras Tourism Circuits. Ang tanan nga mga tourist destinations ang kin-categorize sa educational, religious, agri-ecotourism, island hopping kag community-based rural tourism. A tourist can go to one community and experience how it is to live in a barangay in Gimaras. So with all these circuits, we aim to market Gimaras as a complete island destination. Subong nga tuig targets sang Gimaras nga makainganyo sang 300,000 ka mga turista. Joyce Clavecillas, ABS-CBN News. Bantayan ang sambua sa sikat ka Iloilo. Masunod na mga kapamilya. Tutok lang. This program is brought to you by Ampalaya Plus. Sa tuyo nga mapakilala sa publiko ang mga personalidad nga nagaplano nga magdumala sa aton banwa ginunsar sa ABS-CBN Iloilo ang Sambua 2013. Kag subungaga aton makaupod ang mga kandidato nga nagapadalagan sa pagkakongresista sa 2nd distrito diri sa probinsya sa Iloilo. Sila ang aton kilalawon. Attorney Salvador Cabaluna III naggraduar sang Bachelor of Science in Criminology sa University of Iloilo. Nagkuha sang Bachelor of Laws, sa diin siya ang naggraduar nga cum laude. Nangin vice-alkalde sang 3 ka termino, kag nagserbe bilang Iloilo Provincial Legal Officer.
nangin director, Vice President tubtub nga nangin, Presidente sang Ileco 1. Siya subong ang kabahin sang 15th Congress ng House of Representatives bilang tiglawas sang One Care. Second District Representative Augusto Buboy Sigupo, naggraduar bilang cum laude sa kurso nga BS Business Administration. Kag nakakuha man sang Gold Star Cadet sa Peekskill Military Academy sa New York, nangin test sa Director General sang anong katuig. Mga kapila ka beses man nga nangin kongresista sang Segundo Distrito, ginakabig amay sang dual citizenship law kag overseas voting law. Kita man ang pag-aupdan sa aton sini nga mga panelista sa buong aga. Una ang nagikan sa aton sini nga PPCRB, Monsignor Meliton Oso. Monsignor, mayong aga sa imo. Kag kita man ang pag-aupdan ni Kenneth Suprimisana sa ang tiglawas sang sektor sa mga kabataan. Kag subong man Chris Chavez ang tiglawas naman sang sektor sa agrikultura. Kag subong kitang ginaupdan sang 2 sa 3 ka mga kandidato nga nagapadalagan sa pagka-kongresista sa Segundo Distrito. We have given equal opportunity sa parte naman yan ni Mayor Arcadio Coriseta, but unfortunately wala siya nakaabot sa bungaga. But still, padayunon ta ang aton sininga programa upod sa aton 2 ka mga bisita, 2 ka mga kandidato sa Segundo Distrito. Congressman Augusto Buboy Sihoko, kag we have Congressman Salvador Kiting Cabaluna. Mayong aga sa inyo nga 2. Mayong aga. Okay. Diretso ko nga pamangkot sa inyo nga 2 para sa inyo. Nga ikaw kag hindi ang imo kasumpong ang dapat butuhon sa taga Segundo Distrito. Congressman Sihoko, sir. Well, para kanakon, experience is a major qualification. I have had experience since 1998, not only as a 3-termer congressman, but as well as a cabinet member and as well as head of the TESDA. And I have served my district extensively. I know all of them from top to bottom, in and out. 15 years is a long time. And I think we have developed a major rapport with our people. I have established confidence. And we have learned to love each other. Okay? Butsillingon, nagasaligid sila sa akon, kag nagasalig man ako sa ila. Nagasaligana igit kami. All of these things take time. All of these things are a process. I am here. What I'm asking for is just one more last term for 3 years. Okay? Just so that I can help my people find a suitable candidate to replace me after 3 years. Okay, thank you, sir. Congressman Cabaluna, sir. May ipatag ako nga may binta ako sa tanan nga nagapadalagan. Una, tungod tumandok ako sang Banwa sang Leon nga nakabalo kung ano ang balatyagon kang mga taga Segundo Distrito pumuluyo sa Segundo Distrito. Ikadua, isa ako ka mananabang nga kinanglanon naton bilang isa ka legislator sa aton nga kongreso. Ikatatlo, ako lang siguro nagapadalagan sa amon nga tatlo nga naghalin sa grassroots. Naghalin bilang vice mayor sang Banwa sang Leon. Nakalibot-libot ko na nung balatyagon anong huna sang aton pumuluyo. Anong kinanglanon sang aton pumuluyo. Kag at the same time nagapungko na subong bilang isa ka kongresista nga nagalin sa isa ka party list na 1K party list. Isa ka kombinasyon nga wala dire sa akon mga kasumpong. Kinahanglanon ini nga balanse. Ikaw nga kongresista nakabalo ka na kung anong nagakabagay, anong na maayo obrahon kay nalibot-libot mo na ang kabarangayan sa sulod sang Segundo Distrito. Thank you, sir. This time aton ihatag ang tinion sa pagpamangkot nagikan na sa aton sining mga panelista. Unahon ko Monsignor Oso, sir, sa PPCRB. Thank you. Maayong aga sa aton mga kandidato sa Segundo Distrito. Ang Voters Education sang National Council of Christian Churches in the Philippines nagasiling 65 milyones sa mas o menos 90 milyones na Pilipino mga imon, kagkadamo sang mga kabataan. Ano ang maekspektar sang mga imon kag sang mga kabataan sa inyo nga duha kung magdaog man gid ang isa sa inyo? Unahon ko si Congressman Cabaluna. Ang matuod sina